Samantha is a great person, my love. Mabait siya and I think it would be fair if I treat her differently from the other girls since she's very cooperative with my plan. Letting her stay for as long as she wants is the least I could do for her. Paliwanag nito ngunit nanatili pa ding nakayako ang aking mga ulo. I don't want to look him in the eyes since he can read my mind perfectly. Damn, I'm jealous. Baby, you have any reason to get jealous. I'm all yours. Nakangisi nitong wika at masayong iningat ang aking mukha upang magtama ang aming mga mata. I thought you could only read my mind through my eyes. How could you know that without even looking at me? Naiinis kong wika dito habang nakanguso dahil hindi ko nagawang itago dito ang tunay kong nararamdaman. Isang malutong na halakhak ang itinugon niya sa akin pagkatapos ay mabilis na dinampian ng halik ang aking mga labi. Stop being jealous with anymore or anyone, okay? They are nothing compared to you. Wala kahit na sinong makakapantay sa iyo sa paningin ko. Malimbing na wika niya sa akin habang mabining hinahaplos ang aking pismi. I was amazed on how good he is on reading people. Higit pa riyan, I was amazed on how he can easily ease all my doubts with his words. Since, when did you know how to do that? Tanong ko dito nang hindi ko na mapigilan ang sarili kong mag-usisa. Ang galing niya sa pagbabasa ng emosyon ng isang tao. Do what? Balik na tanong niya sa akin. How can you easily read my mind? I'm really trying my best to hide what's on my mind, but you can easily read me like an open book. Don't answer me na dahil mahal mo ako. Kasi hindi uubra yan. Reading people's mind through their faces is a skill. Puno ng kuryosidad kong tanong sa kanya. In my line of work, I need to know how to read people. My world is full of liars and traitors. I need to know which is which in order for me to succeed in my circle. He vaguely explained, which makes me become more curious. In your hospital business or the reality, takang tanong ko, what he said doesn't add up. Ganun ba kasinungaling ang mga empleyado niya? None of them, halika na. Bilisan na natin ang paglalakad, nagugutom na ako. Mabilis na sagot nito at hindi na ako binigyan ng pagkakataon upang magtanong pa. Kasabay noon ang paghila sa aking kamay at mabilis ang lakad na nagtungo sa restaurant na ngayon ay natatanong ko na. He is basically trying to avoid the topic. Mas lalo tuloy akong naguluhan sa sinabi niya. Wala sa sariling nagpatianod ako sa paghila niya sa akin. Mayroon ba siyang tinatago na hindi niya gustong malaman ko? Sa tagal naming hindi nagkita, obviously, madami akong hindi alam sa kanya. Nagtuloy-tuloy na kami papunta sa restaurant upang mananghalian dahil 11:30 na din ang tanghali at hindi na yun uubra para sa agahan. Nang makarating na kami roon, ay agad na pumukaw ng aking atensyon ang isang pares na nakaupo sa may bandang gilid ng restaurant. Nang maaninag ko ng mas malinaw ay napagtanto kong si Magnus pala yun at si Samantha ang kasama niya. Hey bud, hiyaw sa amin ni Magnus nang mapalingon sa gawin namin at sinabayan pa yun ng kaway. Maagap din nag-angat ng tingin si Samantha nang marinig ang pagtawag ni Magnus sa gawin namin. Naglakad kami patungo sa mesa ng dalawa. Why the fuck are you still here, Montejo? I didn't allow you to stay here in my island. Inis na bungad ni Sander kay Magnus. Chill, buddy. Sabi kasi ng sekretary mo, nandito ka daw kaya sumunod ako. She said, you asked her to ready your plane to go to your private island here in Siargao with your hot for women video kaya sumunod ako. I thought you're going to have a wild orgy kaya nandito ako. Saka ka lang naman pumupunta dito sa island kapag may orgy ka eh. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Magnus at sa bawat katagang binibigkas nito ay napalaki ng gulat ang mata ko. Shut the fuck, Magnus! Sigaw ni Sander dito. Galit na saway nito kay Magnus. Pagkatapos ay kinuwilyuhan ito. Sinakal ni Sander ang huli gamit ang braso.
Tikim ko upang maagaw ang pansin ng dalawang nagpapambuno. Si Samantha ay tumayo na din at nasa tabi kong nakapamewang at nakataas ang kilay na nakatingin kay Magnus. Habang ako naman ay nakakrus ang mga braso sa harap ng aking dibdib at nakatingin kay Sander habang nakataas ang isang kilay. Agad na natigilan ang dalawa nang mapansin ang pagpostura naming dalawa ni Samantha. So, you came here because you wanted to join Sanders' orgy, pagkastigo ni Samantha kay Magnus. No. I went here because I want to stop you from joining the orgy. I'm not here to join. Maagap na tanggi ni Magnus. I don't believe you. Yun lang ang sinabi ni Samantha at agad nang tumalikod upang umalis. Wait, pigil ang tawag ni Magnus kay Samantha. Ngunit hindi ito pinansin ng babae at dire-diretso lamang ang lakad nito at hindi pinansin ang tawag ni Magnus. I'm gonna kill you, Menteo. Narinig ko pang habol ni San. Mukhang galit ito sa ginawa ni Magnus na pangbubuking sa kanya. Kami naman ay naiwan sa loob ng restaurant. He's still standing in front of me habang ako naman ay nanatili ding nakatayo at nakaharap sa kanya. So it's true, you're having an orgy session here in your island. Ako naman ang nagsimulang magkastigo kay Sander. I can explain, okay? Maagap na sagot ni Sander. Do I need his explanation? Technically, we're not in a relationship that time, so what he do during those time shouldn't be bother me. But it does. Ilang minuto ko lamang siyang tinitigan bago maglakad patungo sa kabilang mesa. Nakahiliran ng mesa na kinauupuan ni Magnus at Samantha. Nauna na akong umupo sa upuan na nasa harap ng lamesa. Walang imik namang sumunod lang si Sander sa bawat galaw ko at matiim lang na nakamasid. Nagdalawang isip itong umupo sa bakanting upuan sa tabi ko, ngunit kalaunan din ay nagpasya siyang umaupo na lamang sa bakanting upuan na nasa harap ko. Please say something. Puno ng pagsusumaong tura niya sa akin nang tuluyan na kaming nakaupo sa lamesa. Hindi ko ba din siya binabalingan ng tingin at patuloy lamang na pinamamasdan ang payapang karagatan na nakatanaw mula sa kanilang kinaupuan. What do you want me to say? Malamig na tugon ko sa kanya. Anything, just not like this. I know my fair share of bad deeds in the past. I'm not a saint, and yes, I have needs. I have high libido, and it takes a lot of women to satisfy me. That's why I was doing that. Paliwanag nito. Pagkatapos niyang magsalita ay saka ko lamang siya tinapunan ng tingin. I know, maiksi at walang emosyong kong sagot sa kanya. Pagkatapos ay walang buhay kong ibinalik ang tingin ko sa lamesa at hindi na ulit nagsalita. Then, why are you still not talking to me? Bahagya nang tumaas ang boses niya, dulot ng marahil ng pagkainis dahil sa walang buhay kong mga sagot sa mga paliwanag niya. What do you expect me to say? I know you have a high libido. I drive that are not easily to satisfy. I experienced it firsthand. Remember, I snapped at him. Hindi ko na napigilang mainis sa kanya dahil sa pangungulit niya. Then why are you still acting like this? Nakakunot noon naman itong tanong. I don't know. Hindi ko na mapigilang mapahikbi. I know I don't have the right to get mad because technically you're not cheating on me dahil break naman tayo noon. But I can't help myself but to feel bad whenever I think about it. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi ko ako pwedeng magalit kasi wala ka namang kasalanan. But thinking about it, parang dinadurog yung puso ko. Wika dito habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Ang dami kong hindi alam tungkol sa'yo. Ano pa bang dapat kong malaman? Meron pa bang hindi ko alam? Tanong ko sa kanya. Bahagya na rin humupa ang aking luha. I will tell you everything in time. Not today, but for now, I want you to trust me when I say na walang ibang nagmamay-ari ng puso ko kung hindi ikaw lang. Wala akong ibang pipiliin kung hindi ikaw. Puno ng sinseridad ang mga mata nito habang sinasabi ang mga katagang yun. Are you going to make me do it? Hindi ko maiwasang tanong ko sa kanya. I know he's insatiable when it comes to bed. I suddenly wonder if I am enough to satisfy his needs. Or do I need to consider his other way? No,
Not if you don't want to matapat nitong sagot. If I don't want to do it, well, I'll be enough. Hey, don't think about that. You are more than enough, yes. I want to try new things and explore other things when it comes to sex, but I want to do it with you. And if you don't want orgy or even threesome, that is totally fine with me. Paliwanag ni Sander. Thinking of Sander having sex with another girl is such an eyesore. Hindi ko kakayanin ang makita siyang pinapaligaya ng ibang babae. But what if you want more? What if traditional sex is not enough for you? Tanong kong muli sa kanya dahil hindi pa din ako kumbinsido sa sinabi niyang sapat na ako para punan ang mga pangangailangan niya. It would be enough for me as long as it's with you. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito habang sinasabi yun sa akin. Besides, we may not indulge to orgy or threesome but we can still explore sex toy. Ang kaninang malamyos at puno ng pagmamahal ng tingin ay biglang napalitan ng nakakalukong ngisi at pagnanasa. Agad akong pinamulahan dahil sa sinabi nito. Come to think of it, using sex toy is not a bad idea. It's still much better than the idea of having an orgy or threesome. Andy. We were supposed to stay for another week in the island because Sander wanted to tour me around, but our vacation was cut off short with one phone call. We were eating when we are discussing about his plan of exploring the whole island with me, but our conversation was cut off when someone called him. Bahagya pa itong natigilan at halatang nagdadalawang isip na sagutin ang tawag, ngunit kalaunan ay napagdesisyonan din niyang tanggapin yun. Tumuwi siya mula sa kinaupuan at saglit na nagpaalam. Pagkatapos ay lumayo upang sagutin ang tawag. I'll just take this call, continue eating. Malamig na tura niya sa akin. Marahan pa siyang dumukwang sa bahagi ko upang lapatan ako ng isang mabilis na halik sa ulo bago tuluyang lumayo at sagutin ang tawag niya. Isang mabining tango lang ang sinagot ko sa kanya bilang pagsang-ayon habang ang mga mata ko ay hindi pinapalis ang tingin sa akin at tahimik lang na pinapanood ang mga galaw niya. Something is bothering him. His face totally changes the moment he look at his phone. Nakikita ko mula sa di kalayuan ang pag-igting ng kanyang mga panga at pagkuyom ng kanyang mga kamay. Indikasyon na hindi niya nagugustuhan ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Hindi ko na narinig ang sagot ni Sander. Marahil ay sinigurado nitong sapat ang layo niya mula sa akin upang hindi ko makuha kung anuman ang pinag-uusapan nila. Kung kanina inis, ngayon ay galit na ang mababakas sa kanyang mukha. This is new to me. I never saw Sander look like that. It seems like he's totally different person. Way far from the charming, sweet, and loving Sander that never fails to sweep me off my feet. This Sander that I'm looking at seems like dangerous man. What's going on? Ilang minuto pang tila nakipagtalo si Sander sa kabilang linya. Bago nitutuluyang pinatay at ibinaba ang hawak na telepono. Pagkatapos noon ay naglakad na itong muli pabalik sa aming mesa. I was about to ask him who was it, ngunit naunahan niya agad akong magsalita. I finish your food. When you're done, pack your things. We're going back to Manila now. I just have to make another call. I'll be with you in a while. I love you. Sunod-sunod niyang sabi pagkatapos ay mabining dinampian ang aking labi ng isang halik. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita dahil tila nagmamadali itong umalis sa harapan ko. Saka kinuhang muli ang telepono sa bulsa niya at nagsimulang tumawag. I thought mahirap ang signal dito. How can he take and make call na hindi na kailangang humanap ng lugar kung saan malakas ang signal? Is that a special phone? Napuno muli ang utak ko ng mga katanungan na hindi ko alam kung saan hahanapin ang sagot. Iniisip ko na lang na marahil ay nagkaroon siya ng problema sa kumpanya kaya nagmamadali itong umuwi. Kibit balikat ko na lamang ang mga ito at saka ipinagpatuloy ang pagkain. He hasn't eaten anything yet, pag-aalala ko dito. Nang matapos na ako sa aking pagkain ay agad kong kinausap ang waiter na nag-asikaso sa amin.
at binili na ihatid na lamang ang pagkain ni Sander sa kanyang silid dahil hindi na naman ito halos nagalaw ang pagkain dahil sa tawag na natanggap niya. I went back to my room at saka isa-isang inayos ang mga gamit ko. Kasama din ba naming uuwi ang iba? Hindi kasi nabanggit ni Sander kung kasama ba naming uuwi sa Maynila ang iba naming kasama dito. 1 oras lang ang itinagal ng pag-iimpake ko ng gamit. Maya't maya ay sinisilip ko ang kabilang kwarto kung nakabalik na ba si Sander. Ngunit kahit anino niya ay hindi ko nakikita. Ang tanging mga tagasilbi sa loob ng isla lamang ang nakita kong pumasok ng silid ni Sander. Nakatapat lamang ng aking silid. 2 oras na ang nakalipas, ngunit hindi ko pa din nakikita kahit anino ni Sander. Kaya naman napagpasyan kong maglibot-libot muna habang inaantay pa siya. I brought my favorite book just in case makakita ako ng magandang pwesto para makapagbasa. Sa paglilibot ko ay agad kong nakita ang swing na gawa sa ratan na hugis chocolate kisses o kaya naman teardrop at ang dulo nito ay nakakabit sa puno malapit dito. Tila isa itong basket at mayroon lamang habang ang buong likod nito ay sarado. Kung titingnan sa malayo ay hindi mo agad maaninag kung mayroon bang tao sa loob o wala. Maliban na lang kung titingnan mo ng malapitan. Dahil sa sarap ng simoy ng hangin ay agad kong naingganyong maupo doon at simulan ang pagbabasa. Dahil sa aking paglilibang ay hindi ko na namalayan ang oras at tuluyan na rin pala akong nakaidip sa loob ng kukon type swing. Naalimpungatan na lamang ako ng tila may naulinigan akong nagkakagulo sa may di kalayuan. Kinusot ko ang aking mata bago tuluyang bumaba sa swing at lumapit sa komosyon. What's going on? Takang tanong ko sa mga ito nang tuluyan na akong makalapit ngunit hindi pa din nila napapansin ang presensya ko. Where the fuck did you go? Galit na bungad ni Sander sa akin na lubha ko namang ikinagulat. Kaya ba sila nagkakagulo dahil sa paghahanap sa akin? I was just in the swing. Ang tagal mo kasing bumalik kaya naglibot-libot muna ako para maghanap ng lugar kung saan ako pwedeng magbasa. I was amazed with the swing kaya doon ako nag-stay at nagbasa. What's the big deal? Bakit parang nagkakagulo kayo? Hindi ko pa din maintindihan bakit ganito ang kinikilos ni Sander. I thought something happened to you. Don't do that again, okay? Sigaw nitong muli. Guess, okay. Ang uwi mo naman as if naman may nangyari sa akin dito sa isla. Sagot ko dito. You don't know what? Will you just do what you were packing told? If I told you to wait me in the room, you will wait me in the room. Understood? Halos nagputukan na ang mga litid niya sa liig dahil sa galit. Lalo lang kumunot ang noo ko at mas lalong naguluhan dahil sa inaakto ni Sander. It was as if meron siyang kinakatakutan. What is he afraid of? Fine, bakit ka ba nagagalit? What's wrong with you? Takang tanong ko sa kanya dahil nahihiwagaan na talaga ako sa mga kinikilos niya. Hindi naman siya ganito noong mga nakaraang araw. Tila nagbago lamang ito matapos makatanggap ng tawag kanina. Nothing, let's go. We're leaving. Malamig ang boses niyang tugon sa akin. How about the others? Hindi pa ba sila sasabay sa atin pauwi? Takang tanong kung muli sa kanya habang nakasunod ako sa kanyang likuran. Habang si Sander naman ay patuloy lamang ang paglalakad patungo sa yacht na sasakyan namin, pabalik ng port. Don't mind him. Magnus knows his way around. They can manage. Malamig pa din itong sagot sa akin. Why are we leaving suddenly? May nangyari ba? Usisa ko sa kanya. Stop asking too many questions, will you? For once, stop being noisy and shut your mouth up. Wika niya nang huminto ito sa paglalakad. At biglang tumalikod upang humarap sa akin na sanhi ng pagkakagulat ko at pagkakabangga ko sa kanyang dibdib. I know Sander has a temper, ngunit hindi ko pa din maiwasang mabigla nang makita si Sander sa ganitong mood. I was about to open my mouth to retaliate but it seems like I couldn't find my voice to speak. Tila nakaramdam ako ng kakaibang takot nang magtama ang aming mga mata. Sander in front of me is totally different. His eyes are full of anger and rage. Nang mapansin ni Sander na nakabuka lang ang aking bibig, ngunit walang salitang lumalabas doon, ay tumalikod na ito
ang mabilis na naglakad patungo sa yacht na maghatid sa amin. Ako naman ay tila wala sa sariling na pasunod na lang sa kanya. Habang tila naguguluhan pa din sa biglang pagbabago ng ugali ni Sander. Hindi katulad kanina ay tahimik lamang akong sumusunod kay Sander. Kahit nang tuluyan na kaming makasakay sa yate, ay nanatili pa ding tahimik si Sander na tila malalim ang iniisip. Ako naman ay hindi pa rin naglakas ng loob na magsalita dahil mukhang hindi ito ang tamang oras para kulitin siya tungkol sa mga tanong na gumugulo sa isip ko. Kahit maging sa paglabas namin sa port ay hindi pa din ako pinapansin ni Sander at patuloy lamang ang tingin sa telepono nito at panay ang tipa roon. Hindi ko napigilan ang sarili kung mapapabunting hininga dahil sa bigat ng nararamdam ko dahil sa sitwasyon. Nakadagdag pa sa bigat ng nararamdaman ko ang malamig na pakikitungo ni Sander mula pa sa isla hanggang ngayon. Tila naman naagaw ang buntong hininga ko ang atensyon ni Sander at agad na napalingon ito sa gawi ko. Naramdaman ko ang init ng mga titig nito kaya nagangat din ako ng mukha upang salubungin ang tingin nito. Ngunit hindi katulad kanina na punong-puno ng madilim na emosyon. Ang mukha niya ngayon ay bumalik na sa dating maamo at puno ng pagmamahal ang mga mata nito. "Come here," wika niya sa akin pagkatapos ay nilahad ang palad sa akin upang igaya ako papalapit sa kanya. Narito kami ngayon sa labas ng port at hinihintay ang sasakyan na maghahatid sa amin sa airport kung saan naghihintay ang private plane niya na gagamitin namin pabalik ng Maynila. Ilang minuto ko munang tinitigan ang nakalahad niyang kamay bago ko iyon tuluyang tinanggap. Agad niyang pinagsaklop ang aming kamay nang abutin ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay marahan niya akong hinila at saka kinulong ang kanyang mga braso. Marahin niyang ibinaon ang kanyang mukha sa aking liig. Tila inaamoy yun. I flinch a little sense I get a little ticklish before of his stubble bird. Narinig ko pa ang maliit niyang tawa dahil sa reaksyon ko. Marahil ay nahulaan niyang nakikilita ako dahil sa posisyon namin na yun. "I'm sorry about a while ago. I didn't mean to snap at you." Hingi nito ng paumanin matapos ang ilang minutong pagkabaon ng mukha sa aking liig. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad sa paghingi niyang ng tawad. I can tell you it's fine because you know it's not, but I want to know why so I can understand you better. Hindi pwedeng bigla-bigla ka na lang magagalit sa akin na hindi ko naman alam kung bakit. Wika ko sa kanya habang nakatitig pa din ako sa bughaw niyang mga mata. I get scared when I couldn't find you in your room at sa ibang bahagi ng villa. We were looking for you for half an hour. Akala ko may masama nang nangyari sa iyo. I don't know what will I do kapag may nangyaring sa iyong masama. Malambing na tura niya sa akin habang hinahaplos ang aking pisngi. Why do you think na may mangyayari sa akin? What's wrong? Bigla ka na lang nagkakaganyan after you take that call. Tell me, what's happening? Masuyo kong tanong sa kanya na inabot ang kanyang pisngi at marahan ko yung hinaplos. I can't tell you right now, my love. Soon, I will tell you everything but for now, I need you to trust me. You will be staying at my house when we arrive at Manila. Paliwanag nito. What? No, I need to go home. May sarili akong bahay. Why do I need to live at your house? Tanggi ko sa sinabi niya. You'll be staying with me from now on and that's final. Madiin itong wika sa akin na tila ba hindi na ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Ngunit tila naman na insulto ako dahil sa sinabi niya. He can't just order me around whenever he wants to. I will decide what to do with my life. No, my answer is no. I don't want to live at your house. We're not even married. Madiing tanggi kong muli. Then let's get married. Mabilis nitong sagot. What? No, hindi biro ang kasal, Sander. Nainis na sagot ko sa kanya. Sakto namang dumating ang sasakyan na maghahatid sa amin sa airport. Kaya mabilis na siyang kumala sa pagkakayakap niya. Agad na pumasok sa loob ng sasakyan kami. How can he possible say that like that?
It's nothing, wala man lang engranding proposal. Basta-basta na lang niyang tatanungin na para bang isang ordinaryong tanong lang yun. Hindi naman ako ganun karupok para umuul na lang bigla sa kanya. Naka-smid pa din ako habang nasa loob ng sasakyan. Agad ko siyang inirapan nang makapasok na rin sa loob at tumabi sa akin. I'm not joking. Wika nito nang tuluyan na niyang makaayos ng pagkakaupo sa tabi ko. So do I. You can't just say those words like it's just an ordinary words. Hindi laro ang kasal, Sander. Naiinis ko pa din turan sa kanya. I'm not playing when I say that. You said you can't live with me because we're not even married. Then let's get married. Whatever you choose is that outcome will still be the same. You are going to stay at my house whether you like it or not. Hindi ko na nagawang sumagot pa dahil mukha namang desidido na ito sa desisyon niya. Am I ready to live with him? Andy. Magbubukang liwayway na nang tuluyan na naming marating ang bahay ni Sander. This house is totally different from the place where we spent our first night. Since he came back, describing the house as huge is an understatement. This house is more palace-like. It has 3 floors at ang harapan nito ay kung hindi ako nagkakamali ay sasakop ng 4 na kanto ang laki nito. Hindi ko mapigilang mapanganga dahil sa pagkamangha. Tila na estatwa ko sa kinatatayan ko kaya hindi ko nagawang humakbang para pumasok sa loob. I know that his family is rich. But I didn't imagine that he would be this rich. Bigla na naman akong nilokob ng panliliit dahil sa katotohanan. Napakalayo ng agwat ng buhay namin. Nawala lamang ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang baritoneng boses ni Sander. My love, come on, let's get inside. Ayan ito sa akin pagkatapos ay inilahad ang kanyang kamay. Saglit ko namang tinitigan ang nakalahad nitong kamay at nagdalawang isip ko namang kubang tatanggapin yun. It's too late to turn back now. I already admitted that I still love Sander. Sa huli ay inabot ko rin ang kamay niya at nagpatianod na lamang kasama siya papasok ng mansyon. Hindi pa man kami nagtatagal sa sala ng mansyon ni Sander nang lumabas at sumalubong ng yakap kay Sander ang isang balingkinitang babae. Nakita mo sa mukha ang pagiging ibang lahi nito. I miss you, baby, she said with her thick Italian accent. Bagamat nagulat ay hindi ko pinahalata sa mga naroon ang pagkabigla ko sa inakto ng babae. Is she his girlfriend? Great! Andy, hindi naman nakatakas sa aking paningin ang mabilis na pagbaklas ni Sanders sa yakap nito at ang maagap na pagbaling sa akin upang hapitin ako sa biwang upang magdikit ang aming mga katawan. Love, this is Daisy, my business partner. Daisy, this is Andy, my girlfriend. Pakilala ni Sanders sa akin na naging sanhi ng pagkalukot na mukha nito. Girlfriend, ha? Does she know? Nakingisi at mataray na wika ng babae. She's tall, petite, and beautiful with a killer body. Papasa itong model, nakadagdag pa sa sex appeal nito ang abuhin nitong mata at wavy brunette hair na mas lalong nagpatingkad sa pagiging Italyana nito. No, maikli nitong sagot at hindi na sinundan ng paliwanag. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. He obviously doesn't want to talk about it more, but it got me more curious. Meron pa siyang tinatago sa akin na kailangan kong malaman. I need to talk to you now. Meet me at my office after 5 minutes. I will just see Andy in our room. Pagkasabi noon ay umagap niyang kinuha ang aking kamay at iginaya pakyat kung saan naroon ang kwarto niya. His room is located at 2nd floor of the house. I thought we are going to take the stairs but to my surprise, we walked towards what seems to be an elevator. May elevator ka ba sa loob ng bahay mo? Gulat na tanong ko dito nang tuluyan kong mapagtanto na elevator nga yun. Yes, I do. My house is huge and taking the stairs is exhausting. Nakangiti lamang nitong paliwanag sa akin. Agad ko naman siyang inirapan dahil sa sagot niya. Yabang, pang-aasar ko dito. Yun lang at ang tangi kong narinig sa kanya bago mabilis na dampi ng halik ang pinataw niya sa aking liig na ikinagulat ko. Hinampas ko naman ang kanyang dibdib dahil sa aking pagkakagulat na sinagot niya lamang ng isang pagak na tawa.
Nang tumunog ang elevator ay bumungad sa akin ang napakagandang lounge. It was like another house inside a house. It has a huge L-shaped couch and two reclining seats on the rightmost part of the area. It also has 65 inches flat screen TV that was installed against the wall. It looks like an entertainment area. Hindi ko napansin na nakabitaw na pala ako sa pagkakahawa kay Sander at wala sa sariling tinitingnan ang mga naroon at bawat bagay na makita ko ay tila mas nakadagdag sa aking pagkamangha. Sa bandang kanan, paglabas mo ng elevator ay makikita mo ang dalawang pinto na kung hindi ako nagkakamali ay ang silid ni Sander. This is my entertainment area. Come, I'll show you our room. My love, pukaw niya sa akin. I was about to protest and tell him that I want to have my own room, but then I quickly realized that it will be no use since Sander will surely spend every night in my room. Sumunod na lamang ako sa kanya habang hinahabol pa din ng tingin ang ibang mga gamit dun dahil sa aking pagkamangha. He opened his first door at bumungad sa aking napakalaking kwarto na kulay itim at puti lamang ang makikita mong kulay na naroon. The king-size bed that was wrapped by a white bed sheet and comforter was on the center. There's also a huge L-shaped couch and a flat screen TV on the left side of the bed. His room has 3 doors inside. I will ask to bring all your things here. I will have to go to my office. Meron lang akong mga kailangan asikasuhin tungkol sa business. Tura ni Sander nang magsalita ito. Madaling araw na, babiyahe ka pa ba papunta sa opisina mo? Takang tanong ko sa kanya. I was actually thinking about his office in Makati where I first met him. No, my love, I have my office here at my house. It will be a third floor. You can just call me there using the landline phone here. My direct line is 242, paalam niya. Sinong ka-meeting mo? Si Desi? Pang-uusisa ko dito. They obviously has a thing. The way she used him when we arrived definitely means something and I want to ask him. Yes, maikli lamang nitong sagot. He evidently trying to discuss the topic more. Your business partner, right? Usisa kong muli but this time, tinaasan ko na siya ng kilay because I want him to know that I will not buy his lame excuses. I think he got the message when he blew a loud sigh and slowly walks towards me. She's an old news. We had a thing back then but that's over now. We are purely business partners. Masuyong paliwanag nito. What is she doing here at this hour? We need to talk about something, my love. May naging bulilyaso sa aming business transaction namin and we need to resolve that as soon as possible. Paliwanag niyang muli habang masuyong hinaplos ang aking pisngi. Where is she staying? I curiously asked him again. Although the sophistication is very evident in Daisy's aura, I can't help but notice that she's wearing a somewhat plain dress, not unless. Here, maikling sagot nitong muli habang matiim ang nakatitig sa aking mga mata. I knew it. Why is she staying here? Hindi ko na naitago ang inis sa aking boses. It was not enough na masyado na siyang insecure sa sarili niya dahil sa pagkakalayo ng agwat ng pamumuhay namin. Dumagdag pa ang ubod ng ganda at sexy na ex-girlfriend niya. She doesn't own any property here since she's living in Italy. It's more safe to stay here since this house is fully equipped with high-tech security provided by the Titan Empire. Titan Empire is the most reliable and most high-tech security agency here in the Philippines and also in other countries. They are providing manpower security and other high-tech security such as voice and facial recognition security locked to most of the high-profile people in and out of the country. They also have the most highly trained security personnel in the country. All of their employees are former military. What the heck would be bring me here knowing that your ex-girlfriend also lives here? Inis na turan ko sa kanya. I'm not comfortable having here around Sander. Malay ko bang kung may binabalak yung akitin si Sander? I didn't know where to bring you other than there. This is the safest
Safest place for you. Mas panatag ako kapag nandito ka sa bahay ko dahil puno ng magagaling na bodyguards ang bawat sulok ng bahay ko. Paliwanag nitong muli. Ang huling sinabi niya, ang mas lalong nakapagpukaw ng atensyon ko. Why do I need to be safe, Sander? Hindi ko napigilang itanong sa kanya. I think I had enough of him keeping me in the dark. I know something is wrong. From the moment that he insists of me staying here at this house to the sudden surge of bodyguards, mula pa lang nang dumating kami sa airport, alam ko nang merong hindi tama. Idadagdag pa ang biglaan naming pag-alis ng isla. You need to rest. Mag-uumaga na, alam kong hindi ka masyadong nakapagpahinga sa biyahe. He totally avoiding the question again, but I won't let him get away this time. I need to know what's going on. Don't change the topic. I will not let you leave this room until you tell me what's going on. Matapang kong turan sa kanya, pagkatapos ay pinagsaklop ang aking braso sa harap ng aking dibdib. It's fine with me. I have a lot of things in mind that we can do inside this room. Pagkatapos ay walang seremonya niyang sinakop ang aking mga labi. I tried to push him to make a space between us but I failed. Masyadong mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya naman walang nagawa ang pagtulak ko. I said as a sign of protest but my groan slowly turned to moan when he started inserting his tongue into mine. He torridly kissing me while his hand is slowly traveling up to my right breast. Mas lalo lang akong napaungol nang maramdaman ko ang tuluyang paglapat ng kanyang mga palad sa aking dibdib at pagkatapos ay marahan niyong pinisil. Ang kanyang mga kamay ko na tumulak sa kanyang dibdib ay unti-unting gumapang paakyat sa kanyang batok. I settled my hands on his nape and tightly grabbed his hair while pushing it towards my mouth so I can kiss him fully. Bahagyang nawala sa isip ko ang pagtutol na kanina lang ay siyang plano. I also forgot about the question. I am eager to ask him. Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya dahil tuluyan na rin akong nilukob ng aking pagnanasa. I felt him slowly walk while guiding me dahil sa nakakaliyong sensasyon at bulta-bultahing kuryente na dumadaloy ngayon sa aking katawan ay hinayaan ko na lamang si Sander na igaya ang aking katawan sa kung anuman ang balak nito. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang pagtama ng likod ng aking tuhod sa gilid ng kama, indikasyon na nakalapit na kami roon. Dahan-dahan kong naramdaman ang pagaya niya sa akin pahiga sa malaki at malambot na kama habang ang aming mga labi ay patuloy pa din sa pagpapalitan ng laway at pagsipsip sa aming dila. Marahan kong napaungol nang maramdaman ko ang malambot na kama sa aking likod habang si Sander ay nanatiling nakapatong sa aking ibabaw. Nang tuluyan na kaming makahiga ay nagsimula ng gumapang ang kanyang mga halik pababa, una sa aking kasunod sa gitna ng aking dibdib. He let his tongue brush against my skin. I gasped when I felt his mouth suck one of my nipple. Hindi ko napansin na nabuksan na pala niya ang ilang butones sa aking damit. At nahawi na niya ang aking bra na tumatakip sa aking dibdib. He flicked his tongue against the peak of my breast, which makes it harder than it was before. His other hand is now starting to travel down to my center in between my legs when we were disturbed by the abrupt knock on the door. Sander, I'm waiting for more than 5 minutes now. Aren't you coming yet? Dirinig kong tura ng inasa kabilang panig ng pinto. It was Daisy. I heard Sander groan against my breast before raising his head and look at me. Tumitig muna siya ng ilang minuto bago muling sinakop ang aking bibig at saka ako marahas na hinalikan. I think he doesn't have any plans of answering the door. He was about to put his hand inside my pants when we heard another knock. Sander, it was louder this time. Erg, inis na tumawa si Sander at ilang bisis na bumuntong hinanga. I will just finish this then I'll join you in the bed. Take some rest. I love you, he said and put a brief kiss on my lips before heading toward the door. Maras niyang binuksan ang pinto at halata namang takot sa mukha ni Daisy nang salubungin niya ang madilim na mukha ni Sander. Let's go, malamig na bungad niya kay Daisy. Hindi ko na narinig ang sumunod na pinag-usapan nila dahil tuluyan ng sinarado ni Sander ang pinto.
Pinilit kong huwag matulog at hintayin ang pagbabalik ni Sander, ngunit hindi ko na natagalan ang antok.